At eto na nga guys, nasa Legend League na tayo. Nag-practice muna ako ng ilang attacks bago ako nag-video. So, eto ang resulta ng practice ko. Hindi na effective yung strategy ko dun sa Masters League. So, nag-adjust ako ng troop composition kung mapapansin nyo. At the same time, iba na rin yung way ng pagde-deploy ko. Kung before, nagko-corner RC charge ako, ngayon, ginagawa ko, in between ng corner naman, magkikreate ako ng funnel sa gitna para magkaroon ng hati yung base ng kalaban, magkaroon ng partition. Tapos, i-deploy ko sa isang area lang lahat ng troops para focus sila. Kumbaga, papaikutin ko sila sa buong base nang magkakasama. Kasi nung sa strategy ko na ginawa doon sa master, nalulusaw yung troops sa lakas ng def at the same time may bawas din naman yung damage ng troops natin. Ayan, check nyo guys. Binaba ko lahat dyan. Iniwan ko lang yung headhunter kasi yung mga enemy heroes malayo pa naman eh. Then yung ang gamit natin ay troop launcher para ibabagsak yung sisi troops kung saan nandoon yung hero natin. Unlike sa siege barracks na possible na lumihis ng landas. Yung dala ko na skeleton spell, supposedly para yan sa monolith. Hindi ko lang dyan na ipaba sa monolith. Overgrowth, baba natin dun sa def na hindi pa naman naaabot ng troops natin. Pero yung def, naaabot yung troops natin sa attack, depensa nila. Yung skeleton spell na natira, supposedly para sa monolith yan. Hindi ko lang naibaba kanina. Pero mapapakinabangan pa rin naman natin. Then troops na panglinis from regular archer, pinalitan ko siya, ginawa ko siyang wizard, tapos rage barbarian. Kasi kung ordinary archer, baka abutin ng siyam sa paglinis kahit ordinary na building lang. Before, ang haba pa nung time na natitira sa atin bago natin matapos yung attack. Pero dito, saktuhan lang. Kahit na sabihin mong marami pa tayong troops. Tapusin nyo guys tong video. Baka makakuha kayo ng strategy ko sa Legend League. At baka maging effective din sa inyo yung troops na ginagamit ko. Dito guys, kung medyo light lang yung def, nag single cycle lang ako. Pero pagka na-reach ka na dun sa part na heavy def na, double cycle na. Or tuloy-tuloy na yung pag-invi ko every 4 seconds. Tulad nito, nahook ako ng hook tower. So, masakit yan kahit mabiting ka lang ng ilang segundo. Katulad pa rin ng dati, very important na buhay si RC.
Pag ang RC natin nabuhay, sobrang baba na ng chance na makaka 3 stars tayo. Dito ginamit ko yung ability ni RC para maabot yung Town Hall. Sa bagong strategy nga natin, unlike before, na maaga akong nag-ability ni BK, dito, late ko na siya in-activate. Nire-reserve ko siya sa mga crucial moment. Dito naman guys, mayroon akong maling baba ng spell. Almost 3 stars siya, kaya lang dun sa pagbaba ng overgrowth ko, merong nadamay na hindi dapat. Na yung tipong natira siya at nag-free hit siya sa troops natin. Check nyo guys. Pansinin nyo dito yung Inferno, multi-Inferno, no? Free hit siya doon sa troops natin. May wall na nasa loob siya ng wall. So hindi siya agad na abot. Ang daming troops na namatay dahil doon. Dahil nadamay siya doon sa overgrowth spell. Pero kung di siya nadamay, dapat wala na rin yung building na yan.
Dito naman, maganda sana yung value ng RC charge ko. Kaya lang, ang original plan ko is papaikutin sa buong base bago pumunta sa gitna. Kaya lang, nung napansin kong magka-time fail ako, nagbiglaan akong banat na papasukin sila sa base. Buti na lang naabot yung TH. Pero dapat talaga nag-funnel ako para pumunta agad sa gitna. Kung napansin nyo guys, nag-overgrowth ako dun sa may TH sa gitna. Pero dapat overgrowth ako dun sa labas na labas ng mga building para pumunta yung troops natin sa gitna. Medyo nataranta ako na ang onti na lang yung time na natitira. At buti na lang kayang abutin ng equipment na spare equipment ni Arsa yung TH. So mahalaga rin siyang i-save para sa mga ganitong pagkakataon, no? Para mahabol natin na maka 2 stars man lang. Bago pa lang tayo sa Legend League, so marami pang room for improvement. Subscribe kayo guys sa mga susunod na attacks ko. Tignan natin kung meron pa tayong pwedeng adjust or maging mas effective. I-share ko sa inyo. Diyan nga natapos yung first day natin sa Legend League. Di ko lang mag-gets bakit 7 attacks lang yung in-offer sa akin ni Clash of Clans sa first day ko. Akala ko kasi 8 dapat. So in total niyan, attack, trophy minus death trophy, nag-gain lang ako ng 20. So okay lang, marami pang room for improvement. Subscribe kayo para sa mga susunod na strategy, share ko sa inyo para rin ma-apply nyo sa mga attack ninyo. Clash on guys.